USEC for Disaster Response. Kung saan may disaster, dapat andoon ka. Kahapon ay nandoon po siya sa Catanduanes. Ngayon pala naman ay nandoon sila sa Ilocos. Kausapin nga natin si Undersecretary Randy Escolango, ang Undersecretary for Disaster Response ng Department of Human Settlements and Urban Development. USEC Randy, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Naku, magandang umaga po sa inyo, Katunying at Ka Jerry, at magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Opo, kahapon po ay nasa Catanduanes kayo. Na-report na po ba kung gaano karami yung mga bahay na partially at totally damaged sa inyo sa DSUD? Opo, meron po kaming mga numero na ibigay sa amin, at yun nga po ay amin pong tinitignan ngayon, sapagkat yun din po ang posible na manghihingi po ng tulong sa atin dito po ayon sa aming programa na ibinibigay na financial assistance. Opo, okay. Diretsuhin na po natin yung tungkol sa financial assistance. Kung meron na pong nakuhang tulong mula sa DSWD, local government, pero sira po yung bahay, ano po ang ibibigay na mga tulong ng DSUD sa mga nasalanta po ng bagyo? Meron po kaming tinatawag sa DSUD na Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Ito po ang tinatawag na IDSAP. Ito po ay kinonsepto ni Secretary, at ngayong taon nga pong ito, bago lang po ito, ngayong taon lang to na pinatutupad po namin. Ito po ay aming post-disaster initiative na kung saan po, kapag po nasira ang iyong tahanan, dulot ng kalamidad, gaya po ng bagyong mga ito, sunod-sunod na bagyo, ay nasira, totally damaged ang iyong tahanan, makatatanggap po kayo ng 30,000 pesos. 30. At kapag partially damaged naman po ay makatatanggap po ng 10,000 pesos po mula sa DSUD. So pera po ang matatanggap, hindi po construction materials, hindi po bubong, hindi yero, hindi po semento. Pera po ang ibibigay, USEC. Opo, pera po, financial assistance. At meron pa rin po kaming programa, yun nga po yung binabanggit nyo, yung mga construction materials. Iba naman po yun, yung tinatawag naming homes or housing materials and essential homes po. Saan ho pwedeng mag-apply para makapag-avail ng mga benepisyong yan, USEC? Kapag po tinamaan at nasira ang iyong bahay, ay agad po yung ating mga kababayan magsasadya sa kanilang munisipyo or sa city hall nila. Hahanapin po nila yung kanilang local housing office or local housing board. O yung katulad sa opisina na yon, kung saan po kinakailangan silang magpalista. Yung head of household o yung pangulo ng sambahayan, maisama ho sa master list of beneficiaries, sapagkat isa po yon sa requirement na hihingin namin sa LGU po para isubmit sa amin yung master list of beneficiaries, disaster report, at saka po yung certificate of eligibility. Tatlo lang po ang hihingin namin sa LGU. Ipoproseso po kaagad namin yon. Mabilis lang po ang validation namin at poponduhan po namin agad para po magkaroon ng payout sa ating mga kababayan. Okay, ulitin nga po natin yung mga requirements. So magpapalista po sa local housing board or office sa munisipyo. Sa munisipyo yung head of the family. Pagkatapos, ano po yung requirement lang? Ano po yung, may tatlo kayong binanggit, pakiulit po. Opo. Pupunta po yung ating kababayan, yung head of household or head of the family. Pupunta doon sa munisipyo, kinakailangan po ma-include ang kanyang pangalan sa master list of beneficiaries. Magdadala po siya ng kanyang ID, pagkakakinanlan. At kung saan po ay magpipill out siya ng isang form. At alin po yung form, pangalan niya lang po, pangalan ng mga membro niya, lokasyon niya, at yung kung ano po yung kanyang status ng kanyang bahay, partially damaged ba or totally damaged. Yung pong dalawang requirements na yon, kasama po iyon sa isasubmit sa amin ng LGU. Ano po yung isasubmit sa amin? Yung master list of beneficiaries, yung disaster report, at yung certificate of eligibility. Yung tatlo po na yon, ipadadala po sa amin sa regional office po namin nakasasakop sa kanilang bayan, at ang regional office po ng DSUD agad pong magbabalidate. Kasama po yung aming mga key shelter agencies. Tutulong na po para sa agarang validation, at pag na-validate po, iakyat po sa central office namin
1 or 2 days lang po ay mapopondohan na ho namin para ibaba sa kanila, naka-schedule na ho ng payout. Katunayan nga po, may marami na kami nabayaran nitong mga nakaraang bagyo. So kapag ka po pala nakumpleto yung requirements na ito, sabihin natin, upon completion of the requirements, tapos na-inspection na po, i-inspectionin ng mga taga-DSUD kung totoo bang totally damaged o kung totoo bang partially damaged yung bahay, mga ilang, baka abutin naman ng mga 6 na buwan yan. Ay, hindi po. Napakabilis po namin at yun nga po kasi ang utos ng aming sekretary na madaliin po agad. Kaya binabalidate po kaagad. Pagkatanggap ng dokumento ay binabalidate po kaagad at kaagad din po na ini-schedule namin ang payout. Dahil alam nyo nga ho, sa ngayon, sunod-sunod yung bagyo. Ayaw naman namin, hindi pa namin nababayaran. Kaya lang nitong mga nakaraan talagang yung ilang bagyo po yung nagsunod-sunod. Kaya yun po, pagka na-validate namin, kaagad din po namin ini-schedule ang payout. Kailangan ho ba na nasa ilalim ng state of calamity yung lugar? No need po, Ka Jerry. Kapag po, ang amin lang requirements, kapag tinamaan kayo ng kalamidad or ng sakuna, either man-made or natural disaster. Yung man-made, pag sinabi man-made, yun yung mga sunog, explosion, industrial accident, o kaya digmaan. Yun po yung mga nangyari sa first half ng taon natin, puro sunog. Yun naman po yung binayaran namin. At itong second half po, puro bagyo naman. Natural disaster, bagyo, baha, lindol, earthquake, putok ng bulkan, yan ho yung mga halimbawa. Ay yan naman din po yung aming babayaran, katulad nito mga bagyo ho. Pero Yusek, hindi kaya maging parang maging discretionary sa parte ng LGU? Alam niyo naman, panahon ng politika ngayon, pagka hindi ka kakampi, baka hindi aprobahan yung maisama sa master list yung okay, magpalista ka man, burahin ang pangalan mo. Magpalista ka, hindi ka kakampi. Paano po ninyo matitiyak na hindi po aabot sa ganon? Number 1 po, yung listahan na ibinibigay sa amin ay binabalidate po namin sapagkat alam naman natin ay kaban ng bayan ito, iniingatan po natin, meron po kaming isinet na guidelines. At kung ito naman ay hindi isinama ang inyong pangalan dahil nabanggit nyo nga ay hindi kakampi, kalaban sa politika, maaari po silang magsadya din sa DSUD. At kung makita din namin na sila ay karapat-dapat, ipa-i-include namin yung pangalan nila sa master list. Dahil kung nandun po ay sinamaan sila, maaari po silang magsadya sa aming tanggapan. Malaking pangalan nila sa master list. Malaking bagay. Ito po susunod na tanong. Pagka po ba nag-payout po kayo, idadaan pa kay Mayor o diretso na sa inyo from DSUD to the beneficiary? Pag nag-payout po kami mula sa DSUD, iaabot po namin sa kanilang kamay. Ngunit ikino-coordinate din po namin. Siyempre, ang LGU po, nandiyan naman talaga ang ating mga mayor, ang ating mga opisyal ng bayan, kaagapay po namin, katulong talaga namin. Kino-coordinate din po namin sa kanila. Pero ipinararating po natin sa ating mga kababayan, ito po ay mula sa DSUD, ipinagkakalob ng ating Administrasyong Marcos through sa ating Secretary Jose Rizalino Acusar, inaabot namin sa kanila. Wala po silang babayaran. Wala po silang pagbibigyan. Buong perang matatanggap po nila mula sa amin sa kanilang kamay. 30,000 kapag totally damaged. Pag partially damaged ay 10,000. Opo, ito po ay unconditional. Walang ibang kondisyon maliban doon sa ID lang nila at doon sa kanilang i-fill out na form. Nakatatanggap po sila sa ibang ahensya ng gobyerno, katulad po ang DSWD nagbibigay din, may mga AISO sila, ang DOLE naman may mga tupadho sila. Kung nasira ang yung pananim, meron din ang Department of Agriculture na ibinibigay. Ito po ay ang amin naman pong binibigay ay tumutukoy sa pabahay. Pag nasira yung bahay, makatatanggap ka sa DSUD. Regardless na binigyan ka ng tulong ng iba pang ahensya. Ayun, kahit meron nang nakuha sa iba, iba yung kay DSUD iba yung sa iba pa sa inyo. Teka muna, kumbatsero, Yusek. Paano po kung ibigay niyo yung 30,000? Halimbawa, nahawakan na ni head of the family, tapos makainom na nga lang, ipang-inom ko na nga lang ito at mag-happy-happy kaming mga barkada ko habang wasak yung aking tirahan. Mamomonitor niyo po ba yun? Pwede ba niyang gawin yun? Alam niyo po, Katunyin, Ka Jerry,
ito po ay tulong na ibinibigay ng ating pamahalaan. Kaya po pagka ibinigay namin sa kanila, talagang ang intention nito ay ipaayos nila yung kanilang bahay o hindi man buo na mapagawa kung totally damage ang kanilang bahay, pero makatulong ho ito, ayuda po ito. Hindi na po namin minomonitor ito, pero sana yun ang ating nilalapit sa ating mga kababayan, gamitin nila ito para sa tama at sa kanyang kaukulan. Ayun. May Nasa sapat kanila hong na yun. pondo dyan, ang DSUD, Yusek. Magkano hong pondo para dyan ng DSUD? Ang pinagkaloob po sa amin ngayong taon na ito ay 200 million. 200 million. Ngunit sa nakita ko ho, sa laki ng mga nagkiklaim po ngayon, talagang kulang. Kinausap po namin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Meron po silang quick response fund at ang bilin ayon sa aming pag-uusap, ngayon kulang kami. Pag nakikita namin kinukulang kami, maaari kami sumulat sa kanila at para ho dagli po kaming bibigyan ng karagdagang Yun pala. halaga para ho maitulong. At meron na rin ho kaming pakikipag-usap sa ngayon sa ating mga mambabatas dahil humingi kami ng pondo, katatapos lang po yung aming budget deliberation sa Senado at natapos na rin dun sa ating mababang kapulungan. Humihirit po kami, nataasan pa yung aming pondo para sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program para sa susunod na taon ay lalo po kami makatulong sa ating mga kababayan. Ayun, opo. Hindi, sobrang malaking bagay po ito. Kaya naman doon sa point na baka gastusin sa iba, baka meron dapat blacklisted ka na kapag ka sa susunod at nag-claim ka na naman tungkol sa pabahay, ipang-iinom mo lang. Dapat meron din ganung klaseng monitoring while we want to trust the person, pero pagka may mga ganun, may mga irresponsible talaga din naman na Yusek Tama po, nauunawaan po natin. Meron talaga hong ganyan. Kaya sa araw ng aming mga payout, talaga hong iniisa-isa ho namin sa kanila at idinidiin sa kanila ho na ito ay bibihirang pagkakataon na nakatatanggap tayo ng ganong kalaking halaga at talaga kaya dapat silang gamitin sa kaukulan. Pinapaalala nga rin po namin na baka mamaya ay makita sila kung saan-saan, sa tabi, sa inuman, sa bar o kung saan man nila ginagastos. Dito po ay para sa kanila, kaya gamitin ho nila ng nasa tama ho. Teka muna, last na lang, hindi ba no isang, kailan ba yun? Last week may nabasa ako na dyan sa Tondo, may nasunugan dyan, 2,000 pamilya yata yan, na nakita ko kay Mayor Hani Lacuna Kayo ba yun, yung nagbigay ng housing assistance? Tama po, Katunyeng, 2,000 po yung nasunugan doon sa Tondo. Nakapagbigay na po kami sa halos 1,000 na mga kababayan natin sa Tondo. At next week naman po yung another 1,000. Oo, napakalaking bagay. Kung po yan, totally damaged. So, 2,000 times 30,000 pesos yun. Tama po, halos 60 million po. 60 million yung ating ipamimigay doon dahil 30,000 kada isa. Kaya laking tuwa ho nila. Alam nyo, Katunying, Jerry, kapag nagbibigay kami sa iba't ibang lugar, makikita nyo kung paano ang halo sa saya nila napaiiyak talaga sila sapagkat ngayon lang sila nakararanas ng ganitong kalaking tulong sa ating pamahalaan. Meron kasing nagbibigay sa kanila ibang ahensya, Pero tama namang malaki din bagay para sa kanila, pero mas malaki po ito dahil ito nga para sa kanilang tahanan. Opo. Yusek, maraming salamat po sa inyo at I'm sure dyan sa Ilocos ay meron ding mga kailangan kayong tulungan dyan, mga naapektuhan ng bagyo. Thank you po at Thank you, Yusek. magandang umaga. Kumusta po kay Secretary Jerry Acosar? Kararating po, Katunying and Jerry, salamat po. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. 7:47. Ang balitang ito